Ayan, magandang araw ulit sa inyo mga tol. So, ngayong araw, nandito na naman ulit tayo para sa pag-share na naman ulit sa inyo ng panibagong dagdag na libreng kaalaman. So, sa mga bago nga pala sa channel na to, so welcome kayo tumambay dito. Tsaka huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe. At saka yan, papindot na rin ang notification bell natin para ma-update kayo pagka may nilabas tayo dito bago na mga kagaya nito. So, welcome kayo dito mga tol tumambay. So, yung channel na to ay para talaga sa inyo. Lalong-lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang at saka nagpupursige at nagnanais na matuto. So bago tayo magsimula, gusto ko nga pala munang i-shoutout yung mga rigger na nag-assist sa akin during the briefing. So shoutout sa Aramco Certified Rigger 3 natin na si Mr. Ruel Galvero. Tsaka shoutout na rin sa Aramco Certified natin Rigger 2 si Forman John Nueda. Tsaka shoutout na rin sa Rigger 1 namin na Pilipino si Mr. Winston Falcon. So, laging nakagabay sa atin yan. Lalong-lalo na as per Aramco, kailangan nandyan yung Rigger 1 pagka magbubuhat tayo ng mabibigat. So, above 20 tons kasi yung binuhat natin na concrete manhole, kaya kailangan nandyan yung Rigger 1. Tsaka, dun nga rin pala sa mga gustong ma-shoutout. So, mag-comment lang kayo mga tol sa baba nitong video. Tsaka, pipiliin natin yan randomly para ma-shoutout natin kayo sa susunod na video. So ngayong araw kasi mga tol, magre-ribbing kami. Kaya naisipan ko siya na i-share na rin to sa inyo para at least kahit papano nagkaroon kayo ng idea kung paano ito gawin. But sa crane, hindi tayo magkapareho ng ribbing. So yung 100 tonner magkaiba pagka ni-ribbing natin halimbawa yung 90 tonner. Yung pagre-ribbing mga tol, depende rin kasi yan dun sa pinaka main line na pulley mga tol. Galing dito sa cable drum natin papunta dun sa pinaka tip ng boom natin. Bago siya mailaglag naman dun sa pinaka main pulley naman ng boom tip natin. So mas marami, 6 yung sa 90 tonner, 5 lang yung dito sa unit na hawak ko. So pagka nag-iba kasi yung ribbing mga tol, magkakaroon yan ng capacity displacement. So magbabago, hihina yung kapasidad ng kable natin pagka mali yung paraan ng pag-ribbing natin. Kaya napakalaking bagay mga tol na alam natin kung paano siya i-ribbing. So the best way mga tol, yung bawat unit natin hanggat maaari, yan, nandyan naman yung manual natin. Diyan natin kukunin yung pagka nag-ribbing tayo para wala tayong aberya during sa pagbubuhat. So lagi nating tandaan mga tol na pagka iba yung ni-ribbing natin sa crane, nag-iiba rin or nagbabago din yung kapasidad ng crane na hawak natin. So ngayon mga tol, from 3 part line, i-ribbing namin siya ng 5 part line as per critical bitting plan kasi kailangan natin makuha yung 70-15% mga tol capacity ng crane ayon naman dun sa reduce na pagdadalhan. So kailangan kasi yan mga tol na makuha natin yung tamang porsyento dun sa mismong paglalagyan natin ng load kasi medyo may kabigatan. So yung pagkukuha na natin ng load, siyempre didikitan natin yan, saka yung tamang tama lang din na reduce ayon dun sa pagdadalhan na makuha natin na pasok tayo doon sa tolerance na lifting percentage capacity ng crane as per load chart naman ng bawat unit na hawak natin. Kaya ito, pagkakataon na rin na mai-share ko to sa inyo at least kahit papano, lalong-lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang, doon sa mga wala pang idea, magkaroon kayo ng idea kung paano ito gawin. Kaya tara, huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ayan mga tol, ibubum na natin kasi magre-ribbing tayo ng 5 part line. So, bubuhatin natin tong concrete manhole. 21 yata to sinasabi nila. Ayan mga to, lapit pagka nag-ribbing, maganda na naka-extend kayo kahit isang boom para mababa, malapit, hindi na kailangan ng tungtungan. Ayan, so maganda. Kailangan natin silang puntahan. Bababa tayo mga tol, i-assist natin sila. Para makakuha din kayo ng idea sa pagre-ribbing. Hindi naman problema yung pagbaklas. Mabilis lang yan magbaklas. Yung pagkabit nito.
pag-ribbing ng 5-part line nito. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Ayan mga tol sa 100 tonner, pagka nag-ribbing tayo ng 5-part line, so simula doon sa pulley sa taas, yung laglag nya dito sa pulley number 5. 5, 3, 2. Tapos dito naman, yung round naman sa 3 pulley na hook block. Dito naman tayo sa 3 at saka sa 1. Dito, 3, 1. Yung unang pasok, galing dito sa ibabaw. Dito yung laglag sa number 3. Tapos yung kabilang dulo sa 1. Tapos dito tayo magtatapos sa lock. So ganun lang yung pag ribbing ng 5-part line. Ayan pala yung rigiruan namin. Sir Winston, yan yung rigiruan namin na Aramco certified, si Sir Winston Falcon. Rigger 3 dalawa, Luloy at saka si King. Saka yung rigger 2 namin na Foreman. Shout out. So, para magkaroon kayo ng idea mga tol sa pag-ribbing. Ganun pag nag-ribbing tayo ng 5-part line. Sige na. Yan, babalik na naman natin sa 3-part line. Dati, kanina. Doon, balik sa pulley sa ibabaw. 4, 2. Ganon yung pagtusok mga tol. So, galing doon sa taas. Dito sa number 4. Tapos, iikot siya dyan sa gitna kasi 3-part line lang tayo. So dito siya sa gitna, dadaan. Ganoon naman pag 3 pulley yung gagamitin natin. So dyan yung lock. 4 saka 2 dito sa boom tip na pulley. Tapos sa hook block to naman dadaan sa gitna. So dapat tama yung pag-ribbing mga tol kasi magkakaroon ng displacement yung kable natin pagka hindi tama yung pag-ribbing. So hihina yung capacity ng kable. So shoutout sa mga rigger natin na tumulong. Galvero, Foreman Noida, saka si King. Yun nga pala yung riggeruan namin na Pilipino, si Sir Winston Falcon. So lagi nakabantay sa amin yan kasi stricto tayo dito sa Aramco. Alin? Ito, gamit talaga pag matangkad. Balik na. Hala! Hala, si Foreman, tatalon-talon.
Salita ka, kala ko matangkad kayo, mataas pa yata ako sa'yo. At least okay na. Ako na magkabit ng lock kasi kawawa yung mga tropa pips. Ako, ayan. Ayan yung Lamang pag may alam. stop lock. Dito kasi uso ni Star. Ansi pa, walang gloves. Ayan. Final ang final. Abot naman ah. Ay, hindi naman mahirap pag-ribbing mga tol. So maganda pag di kayo sanay pa. Bawat unit kasi dapat tingnan nyo sa libro para makita yung tamang pag-ribbing. Natatapos na rin yung ano natin. Ayan, para makita nyo, di ba? Mas malapit kasi pagka naka-ano mga tol, naka-boom down, na naka-extend. Kaysa yung i-boom down mo na walang extend. So, isa yan mga tol, tip pagka nag-ribbing talaga. Ayan yung bato na kinarga natin mga tol. So yung pinaka neto niya talaga is 20.3 concrete manhole. So ayan mga tol, sana nagustuhan nyo rin yung topic na binahagi natin dito sa inyo ngayong araw. Saka dun nga pala sa mga bago, huwag nyo rin kalimutan mga tol na mag-subscribe. At saka yan, mapindot na rin ang notification bell natin para ma-update kayo pagka may nilabas tayong bago. So welcome na welcome kayo tumambay dito mga tol kasi yung channel na to ay para talaga sa inyo. Kaya lagi ko nga sinasabi sa inyo na hanggat maaari mga tol, hanggat may mga bagay pa ako na pwedeng i-share sa inyo na maaaring makatulong sa inyo, na mapupulutan nyo ng aral, ay gagawin at gagawin natin yan pagka may mga pagkakataon na kagaya nito. So sa ngayon mga tol, gaya nga ng lagi kong bilin sa inyo na mag-focus na tayo lagi mga tol. Mag-focus talaga tayo para sa mga pangarap natin sa buhay at saka dun sa mga nais nating mangyari, lalong-lalo na dun para sa pamilya natin. So ngayong araw mga tol, ito lang muna yung maibahagi ko sa inyo. Hanap ulit tayo ng magandang tiyempo para makagawa tayo uli ng mga kagaya nito. So sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo uli. Maraming salamat.